Guys, nandito tayo ngayon sa Wynn Residences. Actually, this is Tower 2 and then 22nd floor. Titingnan natin itong room na ito dito sa Wynn Residences nga. Guys, napakalaki, spacious siya. Then, kaya maganda guys, ito, makikita natin ito yung Taal view. Guys, dito sa Wynn Residences, meron itong limang tower. Tower 1, 2, 3, 4, 5. And of course, pinakamalakas siyempre, yung Taal Lake view, Taal view, ano? So, dalawang klase lang yung view natin dito. Taal view, and then yung isa is yung garden, ano? Yung makikita natin yung mga pool, yung garden. So, guys, staycation business, sa mga gumagawa ng business na ito, profitable ba talaga yung staycation business? Alam nyo guys, napakatagal ko ng plano na gawing business ang staycation business dito. Guys, for your information pala, itong 32 square meter na ito, dito sa 22nd floor, medyo malaki siya kasi yung iba namin tinitingnan, 24 square meter lang. Guys, worth 5.5 million. So, medyo malaki. Sabi nga bagsak presyo na ngayon dahil usually yung ganito kalaki, yung 32 square meter, ay 6 to 7 million. Ngayon, ang tanong, profitable ba? Worth ba mag-invest ng ganito dito? Kikita ba talaga? Kasi guys, marami tayong napagdaluhan. Guys, may mga nagsasabi na pwedeng makapagpa-rent ng ganitong room 25 to 30 days in 1 month. But of course, alam ko may mga nakausap tayo. Sabi nga nila, pag pumatak ng September, October, November, December, January, up to February, yung 6 months na yun, halos talagang everyday may nag-rent. So, siyempre, may mga iba tayong seller na nakausap. Tayo nga ay duda kasi baka naman hindi naman tunay. So, may mga, tayo man dito, yung family, malimit kami dito. Guys, for your information pala, ang rent dito per night is 2,800 to 3,500 or to 3,800 kung weekdays. Pero kung ito ay weekends, let's say Friday, Saturday, and Sunday, 3,800 to 4,800 yen. Imagine niyo, i-average lang natin ng 3,800 sa isang buwan. Let's say 20 days, okay? Ibig sabihin, meron kang 38,000 multiplied by 2, that's 76,000. And of course, yun daw bayad sa naghahawak ng susi, dun sa naglilinis. Ang bayad is 500. Let's say, mag-net ka na lang ng 3,000 per day. And then, makapagparenta ka ng 20 days, that's 60,000. So ngayon, ito lang muna, explain ko sa inyo, then kung magkano yung monthly, kung paano nyo ma-acquire ito, pwedeng cash, pero of course, pwede naman ilaw natin sa bangko. Pero para sa akin, ito yung napakagandang business. Plano ko guys, magkaroon ng mini resort. But of course, ang mini resort, kinakalang invest ka naman kayong pera rin, ay billion and 4 to 5 million. And then, seasonal din. And then, of course, at least ito talaga, ako man pwede kong masabi na marami kaming kakilala na gusto namin rentahan yung unit nila, but laging fully booked. Especially guys, noong December, okay, for your information, noong December, yung mga rooms sa 3,800 or 4,800, pinarerentahan nila ng 5,800. Kasi nga, peak season. So guys, kung kayo ay gumagawa ng ganung business, staycation business, please sure naman. So ito, ang tanong, profitable pang, kung ako tatanungin nyo, profitable ba? Possible ba na talagang kumita? Ako man na makakapagpatunay, marami tayong kaibigan, kakilala na ito yung business. Even yung caretaker niya ng mga rooms na kinukuha na namin ng susi, sabi niya, nag-charge sa isa, then naging dalawa, then yun, 4 na yung kanya. So, para sa akin, gusto kong i-share ito. Yung staycation business, kung ikukumpara natin sa mga apartment, kung ikukumpara natin sa mini resort, yung private resort, malilit, para sa akin, ito yung pinakamagandang investment. And then, of course, kung gagawin natin yung business ito, of course, pipili naman tayo ng location. Alam naman natin na ang Tagaytay is parang Baguio na. Kung gusto mo talaga yung Tagaytay feels ka, nasabi. Of course, dito ka sa Tagaytay. And then, yung location, napakaganda. Ito yung, yun nga, again, nakikita nyo, Taal view, napakadaling puntahan.
from Lemrita, 45 minutes lang to Manila. Ang akin lang may papayo guys ha, huwag na kayong magtipid kung kahit ang difference is 1 million kung ang view ay Taal view and then the other one is yung amenities nila or yung swimming pool or yung garden view, mas piliin pa rin niyo ang Taal view kasi kahit hindi sila titigil dyan na maghapon, kahit pagising lang nila ng umaga na gusto nila makita, napaka-important. So yun lang guys, nag-share lang tayo yung staycation business. Ang tanong, kikita ba? Kikita. Pag-usapan natin sa part 2 ng ating staycation business. Ang example natin ay yung Tower 2 dito sa Wynn Residences. Pag-usapan natin kung paano ba i-acquire, ano ba yung process, ano ba yung mga expenses. Yun yung guys sa pag-usapan natin. So yun lang guys, mga kanegosyo, kasi sa Kapamilya, kita-kits po tayo sa susunod natin video. Guys, ito yung labi, oh. Okay. Yung kanina naman ay yung tinatawag natin na Tagaytay view or, sorry, yung Taal view. This time, ito naman yung garden view. And then yung amenities nga nila, kahit sila doon, oh. Yung pool, yung basketball court, yung tennis court, and of course, nakikita natin dito, yung city view. So, but still, talaga, mas pinipili talaga guys sa mga guests natin ay yung Taal view talaga guys. So, kahit pinakita lang natin para at least may idea kayo. Isang nakita nyo dito ay Tower 5 galing, Tower 4 galing tayo guys dito sa Tower 5. Yan. Tower 5, lahat naman actually ng tower may mga commercial stalls or shops sa ilalim. Salamat, yan, dito. Nakita nyo, dito naman yung McDonald's. So napakarami pwede yung puntahan dito. And then may mga Ace Hardware din. Tower 2 yata yung BDO guys. So na, pinakita ko lang na napakarami yung pwedeng puntahan dito. Yun lang guys. Guys, ito yung Tower 2. Ito yung Tower 3 naman guys. So, nasa baba yung Pizza Hut, Island Way, Dairy Queen, and doon sa kabilang yun yung video guys. Yan. Kaya Tower 1, 2, 3, 4, and 5.